Blessed day mga ka-blessed, no? So, today po, month of October. So, start po kami ngayon ng, ngayon po namin isimulan yung renovation po nitong bahay namin sa Camellia. So, as you can see, napakita ko lang yung ipo'y sasakyan. So, nag-akot po kami ngayon. Dahil hindi pa ko namin binababa yung mga karga. So, kami mga kasamahan na po kami rito. At bago po natin simulan ito mga ka-blessed, mainam po makapag-pray muna tayo. Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Blessed day mga ka-blessed. So magandang umaga po. Ayan po yung oras. At ngayong araw po excited po kami. At hindi yung project po natin ngayon, hindi po ordinary project. Kasi po as you can see, dito po kami sa bahay ngayon ng mother ko. At ito po yung naging tahanan ko for a long time. Hindi ko na po sasabihin kasi mabibisited ko. So right now, nagka-prepare po kami. Nandito po yung mga gamit po natin. Ayan yung mga paints. Ito yung mga hardwares. So, ayan yung mga pala, bareta. Okay. So, ito rin yung mga power tools. Tsaka yung mga wires. So, halo-halo po to mga ka-blessed. Okay. So, kasi ngayong araw po, sisimulan na po natin yung project po namin na pinakaiingatan or pagkakaingatan. Kasi po ito yung magiging project po na bahay po namin. Okay? So again, samahan niyo po kami at punta po tayo ron sa magiging project po natin na bahay po namin sa Camellia Homes Subdivision. Okay po? Lagi po natin ginagawa, siguro ngayon lang po namin i-document po kasi yung first day po ay yung pagbabasa po ng Bible verse. Pangungunahan po ng ni Mrs. Kala ko si Francis. Nasa mo lang ko. Baka para marinig ka sa akin. Isaya, Kabanata 1 hanggang 10. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya rin makapagligtas sa iyo. Hawak tayo ng Diyos. Si Freddie Bloom, ang pinakamatandang taong nabuhay noong 2018, pinanganak siya noong 1904 at umabot siya sa edad na 114 na taon. Nang tanungin siya kung ano ang kanyang sekreto, bakit bumaba ang buhay niya, ay ganito ang kanyang sagot. Tanging ang Diyos lamang ang dahilan kung bakit bumaba ang aking buhay. Makapangyarihan ng Diyos. Hawak niya ang aking buhay at hindi niya ako binabayaan. Ang sagot ni Bloom ay katulad din naman ng sinabi ng Diyos sa kansang Israel nang sila ay pagmalikitan ng kanilang mga kaaway. Nangako ang Diyos sa kanila na lakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya rin makakalimutan sa iyo. Tila wala ng pag-asa ang bansang Israel dahil sa maligat na pagsubok na pinagdadaanan nila. Pero tinatagin ng Diyos ang kanilang loob, hindi nila sa pagbabayaan. Sinabi niya, ako isa sa iyo o sa patawad. Ako ang Diyos, hindi ka dapat mangamba. Gaano man kahaba ang maging buhay natin dito sa mundo, kakibat na natin ang mga pagsubok sa buhay at hindi tayo makakaiwas sa mga ito. Ilan sa mga pagsubok na maaari natin kaharapin ay ang problema sa pamilya at sa kahanan. Malubhang karamdaman o hindi managdan ng pagkasundan. Pero alalahanin natin na hawak ng Diyos ang ating buhay. Hindi tayo pababayaan ang kanyang mapagpalang sa mga. Panginoon, huwag niyo po sana ako bitawan at hawakan niyo po ako ng
reflection. 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 Lahat tayo mga ka-blessed, mga kasamahan natin dito. At kami rin, ay sabi nga, hindi natitigil ang pagsubok. Pagka kasama na sa buhay natin. Konti na lang. Matulad niya. Okay na. Mga challenges, no? Kahit sa paghahakot o sa talagang may mga instances na darating sa ating mga challenges. Pero sabi nga, hawak tayo ng Diyos. Ang buhay natin ay nasa Kanya. Siya ang kalakasan natin, siya ang ating pag-asa. So ano mang harapin natin na sitwasyon, lagi lang natin tandaan na ang Diyos ang may hawak ng lahat. Pati ang So ito mga ka-blessed, after natin madiskarga yung mga gamit, naka-ready na pa ako. Hindi po si Kuya Kim to. So start na po tayo. Okay, so blessed day mga ka-blessed. So today parang the following din yung ginagawa natin. So you can see, so naka-motorcycle lang kami ng wife ko. Then check na natin yung mga development sa loob ng na tayo mga ka-blessed, no? Ayan. So we're here at continuous po yung ating pag-uhukay. Naka tatlong hukay na po tayo. Okay. So yung para sa mga column natin, no? Isa, yung pangalawa, yung pangatlo. Okay. So right now we're working on the fourth nahukay at yun nga, para sa yung pinaka pundasyon niya o foundation. Okay? Yan ito yung mga sako natin. Yan yung mga lupa kasi howling kasi siya, so kailangan siyang mahakot. At again, yung mga pinagukayan naman natin dito dinadala yung mga sako. So yan. So yan, right now yun nga yung ating mga foundation, no, or pundasyon ng mga magiging poste natin. So tatayo lang tayo dito ng bungalow. So bubungan lang natin, ma-enclose natin siya. So after nito mga poste na to, magukay na tayo ng pang wall putting. Okay? So wall putting na yan. So dire-diretso na po yung ating steel paglalagay ng rebars. Tingnan po yung mga supplies natin, yung mga materials na gagamitin. So as you can see, dito na po yung buhangin, yung graba, yun yung mga bakal po natin. Ito, kasalukuyan na pong kinakat ng Mandani. Blessed day, mga ka-blessed. So, gaya nyo napapansin nyo po sa likod ko, kompleto na po yung mga poste natin. So, meron tayong isa, dalawa, tatlo, ito sa tapat ko, tapos apat. Ngayon, after natin magawa yun, nakapag-squala tayo ng abang dun sa ating poste. Yung dalawang dito ay nagawa na tayo ng ating tie beam. So hindi naman siya kailangan dahil nga hindi naman siya ganun kataas at kalaki yung area. So yung ginawa natin tie beam. So dalawang pahaba ng na ganun na bakal, pahalang, tapos naglagay tayo ng mga C. Ayan. Tapos naka-tie wire po yun. Okay, so ito mga ka-blessed, no?
nawala na po tayo ng tao. Susubukan na po ni Wifey na gumawa po dito sa ating project. Paglalagay ng flooring. Hindi. Practice lang po ito mga ka-blessed. Okay, so let's get serious na mga ka-blessed, no? So after natin sa likod, so ito na. Nandito na po tayo sa pinaka-front natin. Yung pinaka-magiging terrace po niya. Okay? So again, yan naging proseso, nagukay, tapos nagbigay ng mga rebars. Then eventually ito, nagko-concrete mixing na tayo para malataga na ang ating mga wall footing. Okay, so yan, naka-set up na po siya at lalagyan na po natin ng concrete mixture natin. Okay, so bumunong tayo sa loob, no? So dito naman, after natin na malalagyan na ng wall tsaka ng flooring, ito, pina-plaster na po natin siya. Okay, so from here, ayan, nabuhusan na rin natin yung mga poste. Ayan, so eventually, tatanggalin na po natin yung pinaka-forma niya. Okay? So, sabi nga nila, be resourceful. So, may tarp kami. Ginawa namin cover para sa sunlight. Fast forward mga ka-blessed, no? So, sa kitchen area, ito na po yung ating roofing. Then, syempre, kung merong roofing yung likod or kitchen area, meron tayong roofing sa ating terrace. So, ito yung mga trusses na gagamitin natin. Mrs. Santos regarding po sa blessing na binigay ng Panginoon sa kanila. So, mali, paano sila pinagpala ng Panginoon? Sige po, pakinggan po natin and let us give us as we hear their testimony. Ayun, magandang tanghali sa atin. Dahil sa time talaga ng siyempre, nag-umpisa talaga. Alam, marami naman nakakalang sa inyo kung anong buhay muna kami mayroon. Sa maliit na business, sobra talaga kami na binibless ni Lord, lalo na time ng pandemic. And we are so grateful na ginamit din kami ng husband ko maging channel ng blessing din sa ibang family. Dahil nga, di ba, nung time na yun, sobrang maraming walang trabaho. And nag-start kami dito ng hobby ko without talaga knowing or hindi namin alam kung paano namin talaga to. Basta ginawa lang namin. Sabi namin, by faith lang talaga, si Lord nang bahalang mag-sustain nito. Ano ba yun? Yung past mo daw, hindi... Your past, sabi nga ni Pastor Sanji, no? Your past will not define your future. So, from your past, you learn from it, and yung maging foundation natin para sa new beginnings. Again, itong material things na meron tayo ngayon, parang tayo lang yung caretaker nito. So, hindi sa atin to. Parang ari-arian nga lang to. Parang tau-tauhan. So, tayo, binigyan tayo ng chance ni God na magkaroon ng ganito. So, again, blessing kasi para maging inspiration sa bawat isa. Tapos sa pagkakataon nito at sa mga susunod pang panahon, si God yung bahala na pwede nating kapitan whatever yung mga ma-encounter natin, yung mga pagkakataon na parang nagdududa tayo kung ano yung paano natin susurvive yung araw-araw. Pero by faith, sabi nga ng wife ko kanina, itong dalawang house and lot na to, isa lang hinihiling namin. Pero si God, galante, dalawa yung ibinigay. So, to God be all the glory. At kami naman somehow with God's help makapag-serve sa Kanya and makapag-serve sa ating community at makapag-serve sa aming family. With that, may God be praised.
Praise God. So again, palakpakan po natin si Lord and for the blessing para kay Silver and Marisa. So this time, I just want to share muna before we pray for the 2 units. Psalm 127 says here, unless the Lord builds a house, the work of the builders is wasted. Unless the Lord protects a city, guarding it with sentries will do no good. It is useless for you to work so hard for early morning until late at night, anxiously working for food to eat, for God gives rest to His loved ones. Okay? Maraming salita na binanggit dito, a couple of times, yung word na unless, sa Tagalog po ay maliban. Maliban ng Diyos ang magtayo ng bahay, yung bahay natin ay magiging walang pakinabang. Maliban ang Diyos ang magprotekta ng city, ito ay magiging hindi rin mabuti. The word unless actually is that significant. By the way, hello sa mga subscriber ni Jess lang. Ito nag-vlog. Okay. Hindi ko alam kung iba-vlog niya din. And sa mga live ni, ka-live stream kay Josie lang sila. Kaya nalalaman ko mga pangyayari. Anyway, thank you for joining with us also online today as mga subscriber ni Jess. Anyway, unless the Lord. So, first thing, I caught yung word ni Silver kanina na ari-arian, although sabi niya word niya is tauhan. I believe what he was trying to say is that we are stewards, they are stewards. These 2 units sila ay katiwala. In other words, mahalaga, as we dedicate or as we bless itong building, ay makita natin na ito ay sa Diyos pa rin nanggaling. So, yung unit na meron sila and those things that we also have are basically not our own but pinagkatiwala ng Diyos para sa atin. So, that is the reason why we're doing this today, for us to recognize na hindi amin ito, hindi atin ito ay sa Diyos pa rin. Kasi all the blessings actually come from God. Lahat, even those specific things and bigger things. Actually, nag-iisip ko, ito ay pasimula pa lang, and I believe God will entrust them with something bigger pa than dito. Yun lang naramdaman ko kanina, okay? Na pinagkatiwala ng Panginoon, and there will be more and there will be bigger than this. Mga ka-blessed, lubos po kami nagpapasalamat, unang-una kay God, at sa lahat ng bumubuo ng Blessed Treason Services. At ako po si Silverio Espiritu Santos. And I'm Marisa Santos. And I'm Aday Faith P. Santos. Nagsasabi sa inyo ng God bless us all. Thank you. Thank you very much. Bye-bye.